tayo po ay naghihingi ng kalinawan doon sa ginamit po na software, doon po sa online voting, doon sa manual count, at doon sa overvotes, no? So yun po ang pinag-uusapan natin ngayon for key positions that PDP has taken to the Supreme Yung Court. nag-file kasi kami ng supplemental petition, no, just to apprise you. And what is this supplemental petition? This is to inform the Supreme Court as to the developments that transpired from the filing of the case until today. Yun po ang ibig sabihin yan. Good morning! Tingnan natin, magpadami muna tayo ng tao. Oo nga, oo. Good morning po, nandito kami sa aming limousine. Hindi, maliit na sasakyan lang po. I'm with Attorney Bobby Torion. We had just filed the physical copy nung aming supplemental petition sa Supreme Court, and we posted the photo, and we are very glad to see your many reacts and shares. So habang nasa kalye po kami at naghihintay makarating sa susunod naming paroroonan, kami po ay nag-live para lang mangamusta at actually magpasalamat, no, Attorney? Oo, magpasalamat sa suporta nyo. Ang daming nag-like dun sa ating post sa Facebook, maski hindi covered ng mainstream media. Yes. Walang mainstream, but SMNI of course was there. And some independent vloggers. Si abogado to, si Pat Monte, from a Christian group of lawyers. Hello. May Hello, fellowship. Panyero, magandang umaga, Panyero. Oo. Shout out po sa inyo, kina Joel Una, Sean Parker. Ako, may tanong ako sa inyo. Sa 2028 ba, pag tumakbo si Attorney Torion, Nako. pinipilit ko iboboto nyo ba? Gusto ko malaman, yes or no, be honest. Be brutally honest, ha? Ay. Palagay nyo ba, dapat tumakbo si Attorney Torion sa 2028? Naku. Kahit na ayaw pag-usapan niya ni Attorney, pero ako na lang ang i-on the spot ko siya, no? Ay, naku. So yan, no comment muna yan si Attorney dyan, No pero comment, ako, no comment. namimilit ako kasi we need lawyers in the Senate, no? We need lawyers in the Senate. We need good lawyers in the Senate. Salamat, Bright. Bright Birdie. Ano kaya to? Lalaki to o babae? Oo nga. Bright Birdie. So anyway, ang in sum, no, kung gusto niyo lang malaman yung laman ng supplemental petition na yun, ma-explain yan mabuti ni Attorney Torion. Basically, nagpapa-manual count tayo. Oo. No? Ayan. Actually, we filed the supplemental petition kasi akala siguro ng mga iba na especially nung mga mastermind ng mga nangyayari sa election na wala na tayo, nananahimik na tayo. Hindi po. Tuloy po ang laban ng PDP against dito. Kaya kami Not for power, ha? Not for power, but para malaman ang totoo, para makorek. Para sa 2028 wala na tayong ganitong mga napakalaking problema ng ating bansa, no? Kaya yung supplemental petition, ano ba yung supplemental petition? Under the rules of court kasi, there are supervening events. Yung mga nangyayari pagkatapos mo pagka-file ng kaso, pwede ka mag-file ng supplemental petition para ipaalam mo sa korte kung ano ang nangyari since pag-file ng kaso hanggang sa kasalukuyang panahon. Parang update. Parang update. No? Updating yun. the facts. No? The facts. You're not changing the essence of your petition. No? You're not changing the essence of your petition. Pero syempre, may supervening o may mga nangyari na kailangan i-report. Sa Supreme Court. Isa na dito kung anong nangyari doon sa pag-election prior to the elections and then during election proper and thereafter. Yun ang ginawa natin kaya para maintindihan ng Korte Suprema. So nakasaad doon na nag-file tayo ng kaso, tapos una minention natin doon yung pagka-discover ng mga election paraphernalias doon sa Davao. Bakit meron yung mga election paraphernalia sa private property, tapos may mga ibang mga incidents na nangyari, marami po, at saka yung during the election, yun nga po yung na check at na bigyan ng version ay yung 3.4 version, tapos ang
Ginamit, 3.5. 3.5. Siguro, No? attorney, isa-isahin natin kasi Oo nga, malilito oo. sila. Oo. Unahin natin yon. Una, yung ginamit ng COMELEC na version, yung ng software is the 3.5. Pero ang approved is 3.4. Yung 3.5, hindi naman yung nagdaan sa Technical Evaluation Committee na tinatawag at hindi siya nagdaan sa Independent Source Code Review. So, yun ang Tama. una. Yun ang Oo, una, no? oo. Yung software. Oo. Number 2, Yung brother, overvoting. yung overvoting. 17 grabe. million overvotes. Oh, hindi naman ako nananiwala na ganun kadami yung tanga sa ating bansa. Oo. Bright na mga Pilipinos Alright, oo. Tsaka historically, dati yung mga 1 million lang ang overvotes. Madami na yon, madami na yon. Pero 17 times? 17 Grabe. million, malabo. Oo, 17, 18 pa nga. Brother, Number Oo. 3, going back to the original petition, nakalagay naman talaga sa 9369, no? Yung that is the electoral election automation law, no? Na manual count Sa precinct level. sa precinct level, Pero manual transmission, electronic na. Yes, pero sa precinct level manual, bibilangin niyo yung balota. Oo. No, kasi yan ang silbi ng poll watcher. Yes, oo. Kung wala yung poll watcher, edi wala na sana yung RA 6646, Yes. Republic Act 7166, di Oo. ba? Tsaka, alam mo, wag kayo maniwala na kailangan pa ripasuhin ang batas. Nandun na yung batas. Nandun na yung batas kasi yung unang batas, RA 8436, yun, full automation yun. Na-repeal na yon. Na-repeal ng Republic Act 9366. So, Yun. nandyan sana yan. Bakit ayaw i-implementa yan? Kasi kung inimplementa yun, Panalo si Bondok. wala na. Hindi, joke lang. Biro lang. Number 6 si Bondok. Oo, number 6 si Bondok. Hindi, wag niyo Ginawa po, yun. wag niyo Oo. seryosohin yun ha, yung Oo, sinasabi ko. Hindi, ako seryosohin ko yun kasi alam ko nangyayari yun eh. Kasi kung inimplementa yun, meron tayong data, clear data per precinct level at maski i-magic mo pa doon sa transmission, pwede natin makulate lahat ng resulta per precinct at mapresenta doon sa COMELEC. Kung mali ang resulta ninyo, meron kaming data per precinct. Kung ginawa yun, wala na yung mga hokus-pokus. Kaya siguro hindi nila ini-implementa yung anong nakasaad sa batas. Mawawala yung alleged negosyo. Alleged. Yun, yung alleged lang. Alleged. So, recap Oo. natin. No? Una, yung software, hindi yung approved ang ginamit. Ano? Yes. Number 2, Yes. Kami yung overvotes. Can you call me after 10 number 3, Oo. manual count. Oo. Number 4, online voting Sige. sa OFW. Sige. No? Bawal din po yung online voting na ginawa nila. Bawal po. And kumuha pa Wala sila. pang batas doon. Walang batas. Oo. Balota yan dapat. Walang Oo. online voting. Ang online, iba po sa electronic voting. Mm-mm. Ngayon, ang ginamit pa nila, isang joint venture, yung Sequent, ano ba yun? Yung company. Company na, Filipino company na walang experience, walang brother. experience, walang required experience. By law, the required experience. Mm-mm. At sila actually meron silang mga tax issues, no? Tsaka, so hindi sila dapat pinayagan, and ano sila actually side story lang yung joint venture. Hindi pwede ang online voting kahit na qualified pa yung magpatakbo niyan. Bawal po ang online voting. Wala pang batas doon. Ang COMELEC lang Wala nagawa-gawa ng resolutions. Oo. Okay. Oo. Kaya for those 4 points pa lang, na nararapat na kami mag-file ng supplemental petition, no? Para lang makita rin po ng Supreme Court that we are fighting the good fight, no? Hindi po power ang aming hinahanap kundi kaayusan. Yun. Kasi malay mo, yung Supreme Court ay aksyonan din yung ating petition. Huwag tayo mawala ng pag-asa kasi marami sa atin nawawala ng pag-asa. So we have to keep on fighting, and we have to keep reminding the people that we still have a chance. And kasi kung hindi natin gagawin ito, sinong gagawa? Sa 2028 malapit na rin. Kung ganito pa rin yung sistema sa 2028, Mag-part 2 tayo, naputol tayo. Sinasabotay tayo ng wifi. Hindi, joke lang. Okay. So, sa mga nanonood kanina, sana makabalik po kayo. Mahina lang signal kasi kami kasalukuyan nasa EDSA.
So, pinag-uusapan po natin yung 4 main points ng ating supplemental petition, no? Sa Supreme Court. Okay? So, tayo po ay naghihingi ng kalinawan doon sa ginamit po na software, doon po sa online voting, doon sa manual count, at doon sa overvotes, no? So, yun po ang pinag-uusapan natin ngayon. 4 key positions that PDP has taken to the Supreme Yung Court. nag-file kasi kami ng supplemental petition, no, just to apprise you. And what is this supplemental petition? This is to inform the Supreme Court as to the developments that transpired from the filing of the case until today. Yun po ang ibig sabihin yan. Mga update lang po tayo kasi syempre, alam nyo, yung Supreme Court, mga tao din yan. No? Kailangan sila na-update. They cannot take judicial notice, no, of certain things. Kailangan sabihin natin sa kanila, no? Hindi naman nila bastang aalamin officially kung ano mga nangyari. Madilim na dito sa underpass. Oo nga. Just a recap, di ba? Kailan ba natin final yung petition natin? Final natin April 3 pala, April 3, 2025, no? Okay. So maraming nangyari doon sa pag-file natin after pag-file natin ng ating kaso sa Supreme Court. Specifically on April 5, 2025, may mga election equipment such as Starlink transmission devices and solar panels na discovery po sa isang pribadong residente sa Davao pa. Sa Barangay Buhangin, Davao City. Oo. So, in-inform natin ng Supreme Court yan kasi bawal yan. Saan ka ba makakita ng election equipment nakalagay lang sa isang pribadong bahay, no? Tapos pangalawa, merong undocumented destruction of around 6 million election ballots, no? Na hindi na-explain ng ng COMELEC yun ng maigi kung saan na itong 6 million ballots. Saka saan na-destroy? Nakita ba natin yan na-destroy? Walang specifics kasi. Tapos nung April 13, 2025, meron ng online voting na wala namang enabling law. Enabling law, wala namang batas para doon. Tapos yung May 10, 2025 na discovery na yung software na actually na-install sa ACM, sa automated counting machine, ay ibang version. Yes. Instead na 3.4, no? Ang in-install doon sa COMELEC sa ACM ay yung 3.5. Oo. Na hindi nagdaan sa independent source code review at hindi dumaan sa technical evaluation committee. Oo. Tapos ito na yon, on election day itself, may mga napuna tayo. Ang daming mga inconsistencies. May ang daming complaints, no, na yung ACM hindi marunong magbasa. Kasi bakit? Kasi ang nangyayari, ang daming na overvote, 'di ba? 17 million for Senate, 16.8. So hindi naman kami naniniwala ni Attorney Jimmy Bondok na ganun kadami ang bobo dito sa ating bansa. Ang daming bright dito sa ating Kunti bansa. lang ang bobo, kaso nakaupo eh. Tapos yung nakaupo sa silya, Oo nga. Ayun naman. Merong mismatches, no? Meron ding mismatches between actual ballot and the voter receipt. Kung sino yung binoto nila, iba yung nagre-reflect doon sa voter receipt. Ito brother, may tanong ko sa iyo ha. Yes. Ang dami ko kaibigan. Kaibigan ko nag-single vote. Bondok lang. No? Siguro kaibigan ko, mahal nila ako eh. Ang lumabas yung number 9. Hindi, number 10 ako eh. Ang lumabas si number 9, yung BI. Alam nyo na yun, ayoko naman i-mention, di naman niya kasalanan yan. Ang tanong ko ito, brother. Bakit wala akong naririnig na kwento na iba yung binoto pero bondok ang lumabas? Kaya nga Walang sana ganun. no? Laging baliktad. So, may tanong lang po ako, meron po ba kayong mga kwento na mga bondok ang binoto pero iba ang lumabas? Sabihin niyo po sa akin, ha? Again, hindi tayo sour grapes, ha? Hindi. We are just making sure that we are vigilant. No, we are vigilant to fix the electoral process. Okay. Meron bang ganong kwento sa inyo? Ako atong istudyohan. Ako asa atong istudyohan maayo. Niya basahon ako usab. Maribik, joke lang 'yun ha. Maribik, joke lang, baka ma-quote mo ko. Joke lang 'yun ha.
Joke lang yan. Bati muna ako habang nasa phone si Attorney Torion. Nasa phone pa eh. Okay. Ayan. Batiin muna natin si Tina Paez nanonood, sila Sally Cristobal. Ayan. Salamat po sa mga Okay. pagsuporta ninyo. Okay. Speechlicious, maraming Okay. salamat po. Cecil Bidi, Okay. salamat po ha. Okay. Oh. Mahirap po magsalita kung talagang Gerald, thank you Gerald. Sige, kuan lang ko Mahirap pagsalita na magsabi na tayo ay dinaya. Hindi naman, pero may mga batas po na nalabag. Yun po ang malinaw. Yung daya, hindi po natin yan pwedeng i-claim. Ako alang flight kay nag-fly in, Oo. fly out lang ko kato gani atong sabot nga gi-file Kailang ha. atong Nina Pastor. Sunday lang muna ha kasi may pinag-uusapan sila Atty. Bobet. Mute ko lang ha, mag-comment muna kayo. Ko. Hindi naman kailangan bulletproof. Kaya Sige. mayroon naman akong Sige. anting-anting. Agimat ako. Sige po, salamat. Okay, bye-bye. Ayan na, nag-mute ako kasi baka may Oo pag-usapan kayong private eh. Oo. Sabi nila, bakit daw hindi tayo naka-bulletproof na kotse? Sabi ko, meron akong agimat. Wala naman akong Oo nga eh. Oo. Harap daw ng ano. So kung may mga tanong pa kayo, sabihin nyo lang po. Pero kami po ay nagre-report lang sa inyo ng taong bayan dahil kayo po ang nagbigay sa amin ng mandato na ito. Hi. Magandang umaga. O magpaalam.